Magandang oras at magandang buhay mga katiyats, mga kababayan. Nako, eto na. Pumirma si PBBM ng dalawang batas, bago lang. Ito yung batas na nagpapatibay sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na dyan sa WPS na pinag-agawan. At ang pangalawa ay ang karapatan ng Pilipinas na gamitin ang anumang likas yaman na nariyan sa WPS. Kaya nang marinig ito ng China, nang malaman nilang lumagda ng isang batas, si PBBM ay agad tinawag ang ambasador to China. Kaya galit na galit ang China dito, pero wala silang magawa, lalo na ngayon na nandyan si Donald Trump. Kaya itong bidyong ito ay matagal na to, sa panahon pa ito ni Pinoy, ni Benigno Aquino Jr. Pero dito natin makikita up close, personal, itong mapa na ito na tinatawag na Murillo Velarde map. Ang may-ari kasi nito na original ay si Father Murillo Velarde ng Espanya. At ang bumili rin nito ay kapareho niya ng apelyido, kaya medyo magulo. Ang bumili ay isang businessman na Filipino na si Mel Velarde na may gininto ang puso, kasi ibinigay niya ito, idinonate niya sa National Museum ng Pilipinas, which is nagamit naman ito sa arbitrary case ng claim natin sa WPS as a solid evidence. So narito ang video, atin panoorin. Na isa itong matibay na ebidensya para igiit natin ang pagmamay-ari sa Scarborough Shoal na inaangkin ngayon ng bansang China. Ibandila mo, Abner Mercado. Nobyembre nung isang taon nang mabili ng negosyanteng si Mel Velarde sa isang auction sa Sotheby's, London, ang mapang ito ng Pilipinas. 1734 ito na nilikha ng isang Hiswitang pari na si Pedro Murillo Velarde para sa hari ng Espanya. Sa halagang 170,500 pounds o 12 milyong piso, nabili ni Velarde ang mapa. Sa mapa, nakadetalye na ang Scarborough Shoal o mas kilalang Panatag o Panakot ay nasa loob ng sakop ng Pilipinas. Tinatawag nilang Holy Grail of Philippine cartography and the mother of all Philippine maps. Napasakamay ang mapa ng Duke of Northumberland sa United Kingdom na siyang nagbenta sa pamamagitan ng auction sa Sotheby's. Si Supreme Court Justice Antonio Carpio ang humimo kay Velarde na sumali sa auction para mabili ang mapa. Balak ipakita ni Velarde kay Pangulong Benigno Aquino ang mapa. Replika lamang ito at ang orihinal ay nasa London pa rin at idediretso na sa dahig kapag nag-umpisa na ang arbitration hearing sa UN. Ayan ang ebidensya natin. Na talaga tayo ang may-ari ng Panakot, which is now called Scarborough Shoal or Panatag Shoal. Tama, at akin lang idagdag, sa panahon ni Pinoy ay inaayawan ni Pinoy ang mapa na yan, hindi niya binili. Kaya si Carpio na mismo ang nagsabi kay Velarde, kay Mel Velarde, na bilhin mo na lang yan at i-donate nyo sa amin. Napakabait naman ni Mel Velarde, di ba? 12 million pesos yan . Sabi nga ni Pinoy, wala daw budget ang gobyerno para bumili ng mapa. Ibig sabihin, wala talaga siyang interest na manalo sa arbitration case ang Pilipinas sa WPS, kasi ayaw niya bilhin ng mapa na ito . Kasi ito ang solid evidence na maipakita doon sa International Court na sa Pilipinas talaga yung Panatag Shoal or WPS. Ngayon, dahil sa merong isang philanthropist, isang golden heart na tao pala itong si Mel Velarde, kudos to Mel Velarde. Kung hindi kay Mel Velarde, wala tayong ganyang mapa na original. At ibinigay lang binigay lang, donated to the National Museum sa ating gobyerno para magiging exhibit sa ating claim sa WPS. Napakagaling. Balik tayo sa ating video. Together with our reliance on international law and on the United Nations Convention of the Law of the Sea, we believe that we have a strong case before the ITLOS. As to its value to the arbitration case na meron tayo ngayon, we defer to the legal team.
Setyembre nung isang taon nang nagkaroon ng exhibit ang DFA ng mga lumang mapa mula noong 1636 hanggang 1940 na nagpapakita na bahagi ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Wala namang pondo para bilhin sa halagang 12 milyong piso ang mapa, kaya idodonate na lamang ito ni Velarde sa National Museum. Ayan, grabe talaga yung panahonan ni Pinoy, no? 12 million lang hindi makabili. Pero yung mga ninakaw nila, trilyones. Tapos mapa na ebidensya para sa claim sa WPS, ayaw niyang bilhin. Kaya binigay na lang ni Mel Velarde. Napaka bait na tao na ito, 12 million, pinamigay lang, di ba? Yung bili niya sa London sa auction ay 12 million eh. Tapos ibenta niya ng 12 million din, walang tubo kay Pinoy, ayaw bilhin ni Pinoy. Diyan natin makikita na ang mga taong ito ang nagumpisang magbenta ng Pilipinas, piraso-piraso, isla por isla. Yung Sabah nga ay bininta daw yan ni Pinoy. Kaya hindi na parte ng Pilipinas. Pero ngayon sa bagong mapa na ginawa ni PBBM, ay kasama ang Sabah, parte ng Sabah sa ating claim. Kaya napakatapang na claim ito ni PBBM sa ating mga nawawalang teritoryo. Kudos to PBBM. Okay mga kababayan, comment nyo ang inyong saloobin sa ating comment section. At ako'y magpaalam na at huwag din kalimutan mag-subscribe sa ating channel. God bless the Philippines.